Siya! Siya ang anak ko! Naiiyak na napatakip sa bibig si Olivia para hindi lumabas ang hikbi sa mga labi. Sobrang sakit ng nararamdaman niya dahil sa nakita. Ngunit kailangan niyang sabihin iyon kay Speed. Ano? Kunot na kunot ang noong sabi ni Speed. Hindi maintindihan ang sinasabi niya. Sinong anak mo? Si Oliver! Siya ang anak ko! Mahina niyang sagot. Hindi makapaniwalang napatingin ang lalaki sa kanya at napaawang ang mga labi. Gulat na gulat ito na tila hindi inaasahan. Speed! You mean, you were the one who left Oliver outside my door? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Dahan-dahan siyang tumango. Oo. Ikaw ang walang pusong nag-iwan sa sarili mong anak sa harapan ng pintuan ko. Hindi ka man lang ba naawa sa bata? Sigaw ni Speed na mas lalong kinasakit ng nararamdaman niya. Napahikbi siya at napayuko. Hindi siya makasagot dahil alam niya na totoo ang sinabi ng lalaki. Wala siyang puso para iwan doon ang anak. Pero may rason naman siya. Rason na dahilan para maging magulo ang buhay niya. Why did you left him? Hindi mo ba alam na nung nakita ko siya, iyak siya ng iyak na parang ayaw nang tumigil? Sigaw na naman ng lalaki. Mas lalong nadurog ang puso ni Olivia dahil sa binitawang salita ni Speed. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari. Pero okay na rin yun. Dahil alam ko namang maaalagaan mo siya ng mabuti kesa sa akin. Tignan mo siya ngayon. Ang sarap ng buhay niya. Mas lalong hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang sinabi. Mabuti. Nangihibang ka na ba? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Paano kung di ko siya nakita sa labas ng pintuan? Pwede may nangyaring masama sa kanya. Nag-iisip ka ba? Oo, nahihibang na ako. Hindi ako nag-iisip. Pero alam kong makikita mo si Oliver. Alam kong aalagaan mo siya. Paano ko nakakasigurado, ha? Paano kapag hindi ko siya kinuha? Paano kapag hinayaan ko lang siya? Sa tingin mo, magiging ayos siya? Ano kang klaseng ina? Galit na sigaw ng lalaki. Mas lalong tumulo ang luha ni Olivia. Dahil alam ko na hindi mo magagawa yun, Speed. Alam ko. At wala akong pakialam kung sasabihin yung wala akong kwentang ina. May dahilan ako, Speed. May dahilan ako kaya ko iniwan yung anak ko sa harapan ng mansyon nyo. Dahil yun ang nakakabuti sa kanya. Hindi siya pwedeng manatili sa akin noon. Dahil siya ang maghihirap. Na ano? Na anong dahilan mo? Na wala ka nang maipakain sa kanya? Na hindi mo kayang gumanap bilang isang ina? Na kaya mo siya iniwan dahil gusto mong magpakadalaga na lang? Malakas na sinampal ni Olivia si Speed. Dahilan para matahimik ito at tumabingi ang mukha. Parang hinati na siya sa dalawa dahil sa sinabi nito. Hindi niya inaakala na ganoon kakitid ang utak ng lalaking mahal niya. Hindi niya akalain na ganoon lang kababa ang tingin nito sa kanya. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Hindi mo alam kung anong tunay na rason ko. Kung bakit ko siya iniwan mag-isa sa'yo. Hindi mo alam kung anong dinadaanan kong dilubyo para lang manatiling maganda ang buhay niya. Kung sapat na ang kakayahan ko, hindi ko siya iiwan sa taong kagaya mo. Galit na sigaw ni Olivia. Para siyang mamamatay sa sakit na nadarama. Hindi niya akalain na makakaranas ulit siya ng ganoong sakit sa buhay niya. Anong rason mo? Malalaman ko ba kung di mo sasabihin? Hinawakan ni Speed ang magkabilang balikat niya at bagyang niyugyog. Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. Nagkasakit ako, Speed, na yung tipong muntik ko nang ikamatay. Natigalgal ang lalaki. Ano? Humagulgol si Olivia at naghilamos ng mukha gamit ang kamay bago tinignan ang lalaki
na puno ng luha sa mata. Nagkasakit ako. Kaya nawalan ako ng choice kundi iwan sa'yo si Oliver. Nakikipaglaban ako sa buhay ko. At ayaw ko pati anak ko. Ganun din. I want the best life for him. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Dahil wala ka. Noong halos wala na akong pag-asang mabuhay. Wala ka noong muntik na akong mamatay. Wala ka. Noong halos hindi na ako makagalaw sa hirap. Humihikbing saad ni Olivia. Niyakap siya ng lalaki, kaya humagulgol siya ng malakas. Pinagahampas niya pa ang dibdib nito, pero hinayaan lang siya ni Speed. Ano ang sakit mo? Mahinang tanong ni Speed na tila nasasaktan na rin sa mga sinabi ni Olivia. Cancer. Stage 4. Nagulat ang lalaki at natuod sa kinatatayuan. Olivia, I didn't know. Hindi mo talaga alam. Wala kayong alam. I only fought for myself. Lahat ng ipon ko, kinastos ko na dapat kay Oliver para lang mabuhay. Kaso, wala eh. Wala akong choice. Ang sama lang ng mundo sa akin. The world is so cruel. I just want to survive. Masama ba yun? Baby, no. Malakas na tinulak ni Olivia si Speed na ikinaatras nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Sorry kung iniwan ko sa'yo si Oliver. Huwag ka mag-alala. Kukunin ko siya. Aalis na kami. Babayaran kita sa lahat ng nagastos mo sa kanya. Ngumiti siya nung mapait dito. Salamat Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Aalis na kami. Umiiyak na tumalikod si Olivia. Tinakpan pa niya ang mga labi para lang hindi mapahikbi. Ayaw man niyang iwan ang lalaki dahil mahal niya ito, pero wala siyang magagawa. Ayaw ni Speed na babaeng katulad niya na iniiwan ang responsibilidad sa iba. Akmang maglalakad siya, nangilahin siya ni Speed at isinandal sa pader. Nanlaki ang mata niya. Speed? No, baby. You will not leave me. Hindi ko kakayaan. Nakaalis kayo. Madilim ang mukhang saad ng lalaki. Ano? Akala ko ba ayaw mo na sa akin? Naguguluhan siya sa lalaki. Ngumisi ito na ikinataas ng balahibo ni Olivia. Sa tingin mo ba kakayaan kitang makaalis sa mansyon na to, baby? Hindi ko hayaan. Natakasan niyo ako ng anak natin. Nagimbal si Olivia sa narinig. Ano? Paanong? Akala mo ba hindi ko malalaman na ako yung ama ng anak mo? Think again, baby. I will never let you two live in this mansion. Titira kayo rito sa ayaw at sa gusto mo. Natuod si Olivia sa kinatatayuan at hindi makapaniwalang nakatingin kay Speed. Hindi niya inaasahan na malalaman ng lalaki ang sekretong tinatago niya. Hindi niya akalain na alam nito ang nangyari sa kanya noong gabing iyon. Pero paano nga ba nangyari ang lahat? Paano ba niya iniwan na lang ang anak sa lalaking alam niyang sasalo sa anak? Wow! Party! Malakas na nagsisigaw si Olivia habang lasing na nagsasayaw sa dance floor. Wala na siyang pakialam sa mga nakakasabayan o nababangga niya. Basta ang gusto niya ay magsaya. Kaarawan ng isa sa mga kaibigan ni Olivia at nakaheld ito sa isang bar. Kaya talagang lahat sila ay masaya dahil lasing na. Lalong-lalo na si Olivia. Wala na nga siyang pakialam sa mga lalaking humahawak sa kanya para makipagsabay sa saya. Nakikipaghalikan din siya sa mga hindi niya kilala at wala siyang pakialam doon. Sanay na siya. Wow! This is fun! Sigaw muli ni Olivia. She's living the life. Mayaman sila.
Meron siyang stable na ibon. May magandang eskwelahan na pinapasukan. Nabibili niya ang lahat ng mga gusto niya at nagagawa niya ang lahat ng gusto. Halos lahat ng tao ay kinaiinggitan at tinitingala siya. Halos lahat ng babae nangangarap na nasa kanyang posisyon. Ang buhay niya ay perpekto. Pasuray-suray si Olivia na naglalakad papunta sa table nila. Umiikot na ang paningin niya at hindi masyadong naaaninag ang mga dinadaanan. Lalo pa at sobrang makulay ang paligid at maingay. Nababuga siya ng hangin pagkaupo. Sinandal niya ang ulo dahil parang nasusuka siya na ewan. Pero hindi niya alam na nasa maling table pala siya umupo dahil nung minulat niya ang mata ay sumalubong sa kanya ang isang pares ng matang kulay itim. Pero hindi niya maaninag ang muka. Para siyang hinihigop ng tingin nito na ikinalakas ng tibok ng puso niya. Dahil sa kalasingan ay nginitian ito ni Olivia. "Hi, handsome?" Nasa kabilang upuan ang lalaki, nakaupo, kaya pinilit niya ang sarili. Umupo sa tabi ng lalaki, sa kamalanding hinahaplos ang matitigas na braso nito. Anong ginagawa mo? Malamig at baritonong boses ang narinig niya. Humagikik siya. "Are you free tonight? Gusto mong magsaya?" No, lumayo ka sa akin. Marahas na sagot ng lalaki. Imbis na sumimangot, ay ngumiti siyang lalo. Hinawakan niya ito sa mukha at nilapit ang mukha rito. Pilit namang nilayo ng lalaki ang mukha, pero agad niya itong sinunggaban ng halik. Natuod nung una ang lalaki, pero kalaunan ay nadala na ito sa halik niya. Namalaya na lang ni Olivia na nakaupo na siya sa kandungan ng lalaki, paharap habang naghahalikan. Hawak nito ang bewang niya habang ang mga braso niya ay nakapulupot sa batok at likod ng ulo ng lalaki. Pareho nilang dinidiin ang mga sarili para mas lalong marahas ang sabik nilang mga halik. Biglang nakaramdam na hindi maipaliwanag na init si Olivia na hindi pa niya naramdaman sa tanang buhay niya. Oo, marami na siyang nakahalikang lalaki pero hindi siya kailanman nakaramdam ng ganoong init na iyong tipong may hinahanap siya. Dahil sa pagkalunod sa halik ng lalaki at sa kalasingan, ay hindi na niya namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Basta namalayan na lang niya ang sarili na nasa ibabaw ng kama. Nakaibabaw ang lalaki sa kanya, paurong sulong sa ibaba niya. Ang tanging naririnig lang nila sa lugar na iyon ay ang kanilang daing at sigaw sa sarap habang inaalis ang init na nararamdaman nila. Oh my gosh! Oh my gosh! Napatakip ng bibig na nakatingin si Olivia sa taong nasa kanyang tabi. Muntik siyang mapasigaw noong magising siya sa isang kwarto na hindi pamilyar. Lalo pa noong makita niya na may katabi siya sa kama at hubot-hubad siya. Sandali! Ginawa namin? Hindi makapaniwalang tanong ni Olivia sa sarili. Agad iyong nasagot nang maramdaman niya ang sakit ng pagkababae. Hindi siya makapaniwala na nakuha siya ng lalaki na hindi niya kilala ng lubusan. Kahit naman noon na lasing siya, ay hindi niya binigay ang sarili sa mga iyon. Kagabi lang. At talagang hindi siya makapaniwala na ang nakatalik niya ay walang iba, kundi ang nag-iisang si Speed Laborge, ang isa sa mga young CEO sa buong mundo. Pero hindi pa rin siya makapaniwalang nakuha siya nito. Oh my gosh! Totoo nga! Kailangan ko makalabas rito. Dahil sa naramdamang takot, ay mabilis siyang umalis sa kama at nagsuot ng damit. Tiniis ni Olivia ang sakit na nararamdaman para lang makatakas. Ang buong akala ni Olivia ay walang magiging resulta dahil kinalimutan na niya ang nangyari at isang beses lang naman iyon.
Pero doon siya nagkakamali dahil makalipas lang ng ilang linggo ay nalaman niyang buntis siya. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig sa oras na iyon. Wala sanang balak sabihin iyon ni Olivia, kaso nalaman iyon ng pamilya niya. Bumagsak si Olivia sa sahig dahil sa lakas ng sampal ng mami niya sa kanya. Humagulgol siya at napahawak sa pisngi. Parang namamanhid iyon sa sakit. Ang kapal ng mukha mong magpabuntis? You are not even successful yet! Sigaw ng mami niya habang ang daddy niya ay hawak-hawak ito sa bewang para pigilan. Mami! Naiiyak na tawag ni Olivia sa ina. I'm sorry, Mami. Hindi ko sinasadya. I was drunk. Talagang ginawa mo yung palusot? I trusted you. Hinayaan kitang mag-party at mag-bar. Pero hindi ko inakala na ganito ang gagawin mo. Putol na sigaw nito sa kanya. Mommy, please. Lumayas ka sa pamamahay ko. Nagulat si Olivia sa sigaw ng mami niya. No, Mommy. Please, don't do this to me. Don't call me Mommy. Dahil wala akong anak na disgrasyada. You are a disgrace to this family. I want you out of this house within this day. Kapag nakita pa kita, ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas. Malakas na sigaw ng ina bago siya tinalikuran at umalis. Humagulgol lalo si Olivia dahil para siyang sinaksak sa puso. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ng ina at itatakwil siya. Puno ng luha na tinignan ni Olivia ang kanyang daddy. Nakatitig lang ito sa kanya nang walang emosyon. Daddy, help me. Pagmamakaawa niya rito. Ang akala niya ay tutulungan siya nito, pero nagkakamali siya dahil tinalikuran siya nito, iniwan doon. Walang iniwang salita. Mas lalong nadurog ang puso niya dahil doon. Hindi niya akalain na sa kamali ang ginawa niya ay tatakwil siya ng mga magulang. Mas importante pa sa kanila ang reputasyon kaysa sa kanya. Sa araw nga na iyon ay wala siyang nagawa kung hindi iligpit ang mga gamit at lumayas sa pamamahay na iyon. Mabuti na lang at maipon siyang naiwan sa sariling credit card. Pinutol ng ama niya ang mga cards na konektado sa kanila. Kaya wala siyang nagawa kung hindi mag-apply ng trabaho at tumigil sa pag-aaral. Nahirapan man siya noong una dahil hindi siya sanay magtrabaho pero kinaya niya. Para sa anak niya. Ayaw niyang lumaki itong nahihirapan. At noong nanganak nga siya ay iyon na ang pinakamasayang nangyari sa kanya. At doon na niya tinanggap ng tuluyan na bumaliktad na nga ang magandang buhay na meron siya. What? Hindi makapaniwalang saad ni Olivia. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi ng doktor. Halos hindi na siya magagalaw sa kanyang kinatatayuan habang kalong-kalong ang 1 taong gulang na anak na si Oliver. Nakaramdam kasi siya ng matinding pagkahilo at pananakit sa ulo. Sa una ay akala niya ay stress lang sa trabaho pero mas lalong lumala iyon pagkalipas ng ilang araw. Nakaramdam siya ng pangihina kaya napag-isipan niyang magpa-check up dahil baka may sakit siya. Pero hindi niya akalain na sobrang lala pala niyon na halos hindi niya na ito narinig ng mabuti. Huminga ng malalim ang doktor habang malungkot pa rin ang tingin sa kanya. Gaya noong bumalik ito para kunin ang result ng check-up. I'm sorry, Miss Nino. You heard me right? You have a brain cancer. Stage 4. Doon tumulo ang luha niya. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Parang nawala ng pag-asa si Olivia sa buhay. May tendency po bang gagaling ako
Sa pagkakailam ko may operation. Humihikbing tanong niya rito. Ayaw pa niyang mamatay. Marami pa siyang pangarap para sa anak niya. Gusto niya pa itong makitang lumaki. I'm sorry, Miss Nino, but there is not 100% that you will survive the operation. Marami nang sumubok pero halos lahat sila ay hindi nag-survive. Pero may percent pa rin, di ba? Pwede pa akong mabuhay, di ba? Hindi nakasagot ang doktor. Nagmamakaawa niya itong tinignan. Please, doktora. Ayoko pang mamatay. Nagbuntong hininga ito. Oo, Miss Nino. Pero hindi ko maipapangako na magsusurvive ka. If you want to have an operation, we need to do it as soon as possible. Kung patatagalin pa natin ay maaaring hindi ka na mag-survive dahil lumalala ito sa mga araw na dumadaan. Nakatulala si Olivia habang nagluluto ng hapunan nila ng kanyang anak. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya na may malubha siyang sakit. Namumugto na rin ang kanyang mata dahil kanina pa siya umiiyak. Hindi niya alam kung bakit pinagdaraanan niya ito. Sa dinami-dami ng tao ay bakit siya pa? Ang saya na ng buhay niya, pero bakit bumaligtad lahat? Ganoon na ba kagalit ang nasa taas para parusahan siya? Deserve ba niya ito? Pilit na hindi pinapansin ni Olivia ang mga sintomas na nararamdaman niya sa kanyang sakit. Kailangan niyang kumayod para may pang-opera. Kulang ang pera niya. At sobrang laki ng gagastusin kapag isinagawa niya iyon. Hanggang sa namalaya na lamang niya ang paglagas ng kanyang buhok at pamumutla niya. Nangihina na rin siya. Natatakot siya sa kanyang sarili at lalo na sa anak. Paano kapag hindi siya mag-survive? Paano na ang anak niya? Sino ang mag-aalaga? Tinakwil na siya ng sariling pamilya. Nangihinang naglalakad si Olivia sa gitna ng gabi sa kalsada habang daladala ang isang malaking basket na kung saan nakalagay ang anak. May kumot ito at may mga letter sa loob. Tuluyan na nga siyang nawalan ng buhok at sobrang hinang-hinana ng kanyang katawan. Nakabonet siya at balot na balot ang sarili. Ngayong gabi na ang operasyon niya pero mas inunan niya muna ito bago isagawa iyon. Bagyang napangiti si Olivia nang makita ang bukas na gate sa isang mansyon. Alam niya kung sino ang nakatira roon. Isang mayamang CEO at walang asawa. Dahan-dahan siyang pumasok para walang makakita sa kanya. At noong makatapat nga sa main door, ay naiiyak niyang tinignan ang anak na mahimbing nang natutulog. Nanginginig ang labi niyang hinalikan ang noo ng anak. Pasensya na anak ha. Kailangan na muna kitang iwan dito. Hindi kasi alam ni mama kung babalik ako eh. Pero alam kong magiging maayos ka rito. I love you. Pagkalapag ang basket sa labas ng pintuan, ay tumalikod siya kaagad at naglakad papalayo. Takip-takip niya ang bibig at iniiwasang mapahagulgol. Sobrang sakit ng nararamdaman niya at parang gusto na lang niyang sumuko pero hindi pwede. Kailangan niyang maging malakas para sa anak. Iniwan niya ang anak sa harapan ng pintuan ng lalaking alam niyang aalagaan nito ang anak niya. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya dahil posibleng hindi na siya makasurvive. Mabuti nang maiwan ito sa mabuting kamay. Alagaan mo siya, Speed. Aniya sa isip. Samantala, saan ka pa nanggaling? Kanina ka pa namin hinahanap. Salubong ng doktora sa kanya nang makapasok siya sa ospital. Sa labas lang po, may ginawa saglit. Mahinang sagot niya.
Nagbuntong hininga ang doktora. Okay, now, let's do the operation. Tumatakbo yung oras. Tumango si Olivia, kaya inakay na siya nito papunta sa isang higaan at pinahiga roon. Habang tinutulak si Olivia papunta sa OR, ay nakatulala lang siya sa kisame at ang tanging naririnig lang niya ay ang tibok ng kanyang puso. Nang makapasok na sa OR, ay tanging liwanag lang ng ilaw ang nakikita niya. May naramdaman siyang itinurok sa kanya, hanggang sa dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Pero bago pa iyon pumikit, ay may isang butil ng luha ang tumakas sa kanyang mata. Please, help me, Lord. Gusto ko pong mabuhay. Saad ni Olivia sa isip. Samantala, nagbabasa si Speed ng mga papeles na kailangan niyang pirmahan sa sala ng kanyang mansyon. Hating gabi na at malapit na siyang matapos. Gusto man niyang hindi gawin iyon pero hindi pwede. Hindi siya nakapasok sa company kahapon dahil meron siyang importanteng pinuntahan. Oh, iho, ito na yung kape mo. Saad ni Manang Gloria habang iniaabot sa kanya ang basong hawak. Sakto namang kakatapos lang niya kaya kinuha niya iyon. Salamat. Sumimsim siya roon at tinignan ito. You don't need to stay up late, Manang. Patulog ka na. Nako, iho. Hindi pa naman ako inaantok saka walang tutulong sa'yo. Tugon ng ginang. Bahagya siyang ngumiti. Salamat, Manang. Kakatapos ko lang. You can rest now. Sige, pero kapag alam kong nakapasok ka na sa kwarto mo. Naiiling na lang si Speed saka niligpit ang mga papeles sa lamesa. Tinulungan naman siya nito kaya hinayaan lang niya. Si Manang Gloria ang nagiging pangalawang magulang ni Speed, lalo pa at ang mga magulang niya ay nasa US. Busy rin sa business, kaya ito lang ang nandiyan para alagaan siya. Sige, Manang. Aakit na ako. Sige, iho. Magpahinga ka na. Tugon ng ginang. Akmang aakyat na si Speed sa hagdanan nang may narinig siyang parang ingay ng bata. Kumunot ang noo niya. Pero akmang hindi papansinin iyon nang mas lalo iyong lumakas. Ano iyon? Bakit parang may umiiyak na bata? Tanong ni Manang, kaya napalingon siya rito. Kumunot ang noo ni Speed at pinakinggan ang iyak ng bata. Nakakapagtaka lang ay kung bakit may naririnig silang ganoon kung wala namang sanggol o bata sa mansyon. Single rin siya at walang anak. Tignan ko sa labas, baka roon nang galing. Saad ni Manang, kaya tumango siya. Sinundan lang ni Speed ng tingin si Manang habang naglalakad ito papunta sa main door. Noong mabuksan nito ang pintuan ay mas lalo niyang narinig ang iyak ng bata. Nakita ni Speed kung paanong napahinto si Manang. Diyos ko po! Speed! May bata rito! Sigaw ni Manang at binuksan lalo ang double door. Nagulat siya roon at mabilis na naglakad papunta sa pintuan. Napahinto si Speed at nagulat nang makita ang isang bata na parang 1 taong gulang na umiiyak. Ang mas malala pa ay nasa loob ito ng basket at may kumot. What are the kid doing here? Hindi ko alam, iho. Baka iniwan ng ina rito. But why? Baka hindi na kayang tustusan ang pangangailangan ng bata. Hindi alam ni Speed kung bakit, pero may nagtutulak sa kanya na kunin ang bata. Yun nga ang ginawa niya. Kinuha niya ito sa loob ng basket saka binuhat. Medyo nahihirapan pa siya dahil first time niyang magbuhat ng bata. Mabuti na lang ay inalalayan siya ni Manang. Noong makita na Speed ang mukha ng bata, ay parang may kakaiba siyang kuryenteng naramdaman. Lumakas ang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung bakit. Ay, kawawang bata. Iniwan lang ng ina basta-basta. Naawang sambit ni Manang.
Narealize ni Speed na meron talagang ganoong mga magulang. Kahit may blessings na, iiwan pa rin. Naawa tuloy siya sa bata. Lalaki ito at walang kikilalaning magulang. Can you check the basket, Manang? Baka may makita ka. Utos niya habang nakatitig sa batang lalaking nakatingin din sa kanya. Agad tumalima ang ginang, saka tinignan ang loob ng basket. May nakita ako, iho. Parang sulat. Saad ng ginang habang may hawak-hawak na papel. Kinuha iyon at binasa. Oliver Nino, 1 years old. Sana, alagaan mo ang anak ko. Nagmamakaawa ako. Kailangan kong gawin to para sa ikabubuti niya. Iyon lang ang nakalagay sa sulat. Nakaramdam ng galit si Speed dahil hindi niya akalain na walang kwenta at walang puso ang ina ng batang buhat-buhat niya. Nilukot niya ang papel ng madiin, saka tinignan ang batang lalaki. Tell the guards to lock the door, Manang. Pabantay nito ng mabuti at huwag mong papapasok. Sige, iho. Tugon ng ginang. Pumasok si Speed sa loob ng mansyon habang titig na titig sa bata. I will make you mine, little one. Aampunin niya ito at sisiguraduhin niya na hindi na ito makukuha pa ng mga magulang. Dahil sa gabing iyon ay sa kanya na ang bata. Anak niya na ito. Samantala, totoo po ba? Sobrang saya ni Olivia nang sabihin ng doktora na tuluyan na ngang nawala ang cancer niya pagkalipas ng mga taon. 5 taon na ang lumipas, simula noong naoperahan siya. At sa awa ng Diyos ay naging successful ang operasyon. Isa siya sa mga taong nakasurvive sa sakit na cancer. Kaso nakoma siya ng 1 taon. Natawa ang doktora. Oo nga, Miss Nino. 5 taon na ang lumipas. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, 3 years ago, wala na ang cancer mo. Natawa si Olivia. Sinabi nga ng doktora na okay na siya 3 years ago, pero makulit pa rin siya. 2 o 3 beses siyang nagpapacheck up sa 1 buwan para lang malaman na okay na talaga siya. Baka kasi bumalik ito. Hindi pa rin kasi makapaniwala si Olivia na nakasurvive siya sa isa sa mga malala at nakakamatay na sakit sa buong mundo. Sino ba naman siya para bigyan ng pangalawang buhay, di ba? Iyon ang dahilan kung bakit marunong na siyang magpakumbaba. Naging humble siya ng biglaan. Nang matapos na ang check-up na iyon, ay masaya si Olivia habang naglalakad sa hallway ng ospital. Sa 5 taon na iyon ay nakapagtayo ng maliit na business si Olivia. Dahan-dahan siyang tumayo sa sariling mga paa. Habang naglalakad siya, ay may nakasalubong siyang isang magandang babae at isang batang lalaki. Napahinto siya at nagtago para hindi siya makita ng mga ito. Sinabi ko namang huwag kang makulit eh. Ayan tuloy, ang tigas-tigas ng ulo mo. Kung hindi lang magagalit ang daddy mo, ay talagang hahayaan kita. Pabigat ka. Sigaw ng babae at pinapalo pa ang batang lalaki. Umiiyak ang bata at pilit na umiiwas sa hampas ng babae. Nakita ni Olivia na dumudugo ang tuhod ng bata na tila nadapa. Naikuyom niya ang kamao at pinipigilang sugurin ang haliparot. Kilala niya ang dalawa. Ang babae ay nobya ni Speed at ang batang lalaki ay ang anak niya. Simula noong magising siya ay sinubaybayan na niya ang anak hanggang sa paglaki. Humanda ka sa akin, babae ka. Wala kang karapatang saktan ang anak ko. Nakangiti si Olivia nang pagkatapos niyang kumatok sa pintuan ng mansyon ni Speed ay bumukas iyon. Bumungad sa kanya ang matandang babae na nakakunot noo. Sino sila? At paano ka nakapasok sa gate? Ako po si Olivia. Isa po ako sa mga labanderang natanggap po sa hiring. Nakangiting sagot niya. Kaya rin siya pinapasok ng mga guard dahil sinabi niya na isa siya sa mga na-hire. Dahil sa nakita ni Olivia sa hospital ay sobra siyang nagalit. Hindi niya hahayaang gaganunin lang ang anak niya.
Akala niya ay mabuti ang pakikitungo ng babae ni Speed sa anak niya. Pero hindi pala. Pakitang tao ito kapag nasa harapan ng lalaki. Kaya napagdesisyonan niyang pumasok bilang labandera sa mansyon ni Speed. Sakto naman na may hiring at natanggap siya kaagad. Kahit may sariling business siya, ay maganda na ang buhay niya. Napili pa rin niyang mamasukan doon. Babantayan niya ang anak at poprotektahan ito laban sa demonyita. Sakto rin dahil stay-in ang trabaho niya. Hindi na niya kailangan pang mag-alala sa business niya dahil may manager naman siya na mag-handle noon. Tinatawagan siya nito palagi. Lumiwanag ang mukha ng ginang. Ay, ganun ba? Ako naman si Manang Gloria, ang mayordoma sa mansyon na ito. Masaya po ako na makilala kayo. Ako rin. Oh, halika, pasok ka. Ituturo ko sa'yo kung saan ang magiging silid mo, kasama yung iba pa. Saad ni Manang, saka binuksan ng malaki ang pintuan para makapasok siya. Hindi maiwasang mapanganga at mamangha si Olivia nang makapasok siya ng tuluyan. Kung maganda ang nasa labas, ay mas maganda sa loob. Sobrang lawak at laki. Naputol ang pag-iisip niya nang may bumangga sa hita niya, kaya napatingin siya roon. Ganoon na lamang natuod si Olivia nang makita ang batang lalaki na naiiyak na hinihimas-himas ang noo. Diyos ko, Oliver! Bakit ka naman tumatakbo? Baka masugatan ka! Nag-aalalang saad ni Manang Gloria. Saka lumuhod sa harapan ng bata, saka tinignan ang buong katawan. Mukhang mabait ang ginang at inaalagaan ang anak niya. Sino po siya, Manang? Tanong ng bata. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Olivia nang marinig ang cute na boses ng anak niya. Siya si Ate Olivia, anak. Siya ang isa sa mga bagong labandera rito. Malambing na sagot ni Manang. Nahigit ang hininga ni Olivia nang tumingala ang bata sa kanya. Hi po, ako po si Oliver. Nakangiting pakilala ng bata. Pinigilan ni Olivia na maiyak, saka umupo para mapantayan ang anak. Hello, ako naman si Olivia. Ang gwapo mo? Opo, I am handsome like my daddy. Napangiti lalo si Olivia at itinaas ang kamay para hawakan ang ulo ng bata. Hinaplos niya iyon na ikinahagikgik naman nito. Mas lalong may humaplos sa puso niya. First time niyang mahawakan muli ang anak sa haba-haba ng panahon. Son, napatuod si Olivia sa pwesto nang marinig ang pamilyar na malamig na baritonong boses. Bumilis ang puso niya. Daddy! Masayang sigaw ng bata at tumakbo papunta sa tumawag. Si Olivia naman ay agad na napatayo at niyuko ang ulo. Akala niya ay kaya niyang harapin ito pagkatapos ng gabing iyon. Pero hindi pala. Sobrang kinakabahan siya kaya hinawakan niya ang dulo ng laylayan ng kanyang blouse. Narinig ni Olivia ang papalapit na yapak kaya napalunok siya. Huminto ito sa harapan niya kaya mas lalo siyang napakapit sa blouse. Who's this, Manang? Ay, siya nga pala si Olivia. Bagong na-hire na labandera. Sagot ni Manang na nasa gilid niya. Oh, I see. Olivia! Tawag sa kanya ni Manang kaya inangat niya ang tingin dito. Bakit ka nakayoko? Wala po. Siya nga pala, ito si Speed Laborge. Siya ang may-ari ng mansyon na ito at amo natin. Pakilala ni Manang sa lalaki. Walang nagawa si Olivia kung hindi tignan ang lalaki. Doon, nakasalubong niya ang itim na mata nito. Nahigit ulit ang kanyang hininga. Hayon na naman ang pakiramdam na para siyang hinihigop ng tingin ng lalaki. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Olivia. Nakita niya kung gaanong natigilan ang lalaki at bagyang nanlaki ang mata. Pero agad ding kumunot ang noo. Have we met before? Natauhan si Olivia roon.
Sunod-sunod siyang umiling. Hindi po. Bakit po? Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang malaman ito na nakita na sila at mas mahigit pa ang kanilang ginawa. That's strange. Pamilyar ka sa akin. Hindi pa po tayo nagkikita. I see. Patangu-tangu ang lalaki, pero may kung ano sa mata nito na hindi alam ni Olivia kung ano. Ihatid mo siya sa tulugan at ituro mo siya, Manang. Sige, iho. Nanatili ang titig ni Olivia sa binata at ganoon din si Speed, pero naputol iyon nang may sumigaw. Babe, I'm ready! Biglang sumama ang timpla ng mukha ni Olivia nang marinig ang boses ng demonyita. Nakita nila itong bumaba ng hagdan at ayos na ayos. Nagmukha itong clown sa kapal ng make-up. Parang gusto itong suntukin ni Olivia para mas lalo pang kumapal ang blush on nito. Huminga ng malalim si Olivia para pakalmahin ang sarili. Ayaw niyang matanggal agad. Mabilis itong naglakad palapit kay Speed at saka hinalikan ito sa labi. Naikuyom na lang ni Olivia ang kamao. Bakit ang tagal mo, Christine? Malamig na tanong ni Speed. Malanding kumapit ang demonyita sa braso ng lalaki. Nakita pa ni Olivia ang bahagyang pagkislot ng anak at mahigpit ang kapit sa kamay sa lalaki. Halatang na trauma ito. Alam mo namang gusto kong magpaganda. Malanding sagot nito. You don't need it. Aw, how sweet. Alam mo namang nagpapaganda ako for you. Kinikilig na saad ng babae. Palihim na napairap si Olivia dahil nakakasuka para sa kanya ang sinasabi nito. Napahinto ang demonyita nang mapatingin sa kanya. Walang emosyong sinalubong niya ang tingin nito. Wait, who is she? Parang nandidiring nakatingin ito sa kanya. Siya ang isang bagong labandera natin, iha. Nakita ni Olivia ang pagtaas ng kilay ng babae sa kanya at tinignan siya mula ulo hanggang paa na parang nangiinsulto. Oh, that's why. May panguhusgang saad ni Christine pero nakita niya kung paanong dumaan ang isang emosyon na alam ni Olivia, ang emosyong inggit. Tinago niya ang nakakuyom na kamao sa likuran at ngumiti ng matamis. Magandang araw po, ma'am. Bahagyang umirap ang babae, saka hindi siya sinagot. Hinarap lang to ni Speed na nakatingin sa kanya. Iniwas niya ang tingin. Let's go, babe! Guide her, Manang. Let's go! Dumaan ng tatlo sa harapan ni Olivia. Bahagya pa siyang napaatras nang banggain siya ng babae sa balikat. Bahagya siyang napapikit para pigilan ng sariling hilahin ang naka-extension nitong buhok. Siya si Christine Cullen, nobya ni Speed. Halos dito na iyon nakatira kaya makikita mo iyon palagi. At saka, hayaan mo siya, ganyan lang talaga siya. Napatingin siya kay Manang nang magsalita ito. Wala siyang nagawa kung hindi tumango. Halika na, maglilibot muna tayo. Bago kita ihatid sa kwarto, kasama ang iba. Sige po. May araw ka rin sa akin. Mulandi ka. Nanggigigil na saad ni Olivia sa isip. Nagsimula nga si Olivia magtrabaho kinabukasan. Nagulat pa siya dahil ang daming labahin at halos lahat ay pambabae. Nagbubundok iyon. Kaya napairap na lang siya dahil alam niya kung kanino iyon. Hindi naman din siya nahirapan dahil 3 silang labandera at may washing machine naman silang ginagamit. Sa unang trabaho niya ay okay pa ang lahat. Wala siyang nakikitang ginagawa ng demonyita sa anak niya kasi palaging umaalis ang mga ito kasama si Speed. Medyo nakakapagtaka lang din dahil sabi ni Manang na hindi palaging nandoon ang lalaki sa umaga pero palagi niya itong nakikita. Hindi nga lang niya pinapansin kahit nakatingin ito sa kanya. Iha? Tawag ni Manang kay Olivia habang umiinom siya ng tubig sa ref.
Po, tugon niya rito. Kakatapos lang kasi nito magluto ng hapunan. Pwede bang dalhin mo ito kay Speed sa opisina niya? Hindi kasi siya kakain dito sa baba kasi sobrang busy niya. Ay sige po, ako na po magdadala. Kinuha niya ang tray ng pagkain saka umakyat ng hagdan. Wala ang demonyita roon na dapat ang magdadala sa nobyo nito ng pagkain. Kaya siya na lamang ang gagawa. Kumatok siya noong una, pero noong hindi sumagot, ay dahan-dahan niya itong binuksan. Sir, dala ko na po ang pagkain niyo. Saad niya, kahit pa kinakabahan siya. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho, isang beses lang siyang nakapasok doon at dahil iyon ay sinamahan niya si Manang na maghatid ng pagkain ng lalaki. Ngayon ay siya na lang kaya sobrang kinakabahan siya. Hindi nga rin niya maintindihan kung bakit siya ang pinadala noon kung may iba namang nakatulong sa mansyon. Nakita niya ang lalaki na seryosong nagbabasa ng papeles at nakaglasses pa ito. Biglang bumilis ang puso ni Olivia. Hindi siya pwedeng magpaapekto sa presensya nito. Sir, Ilagay mo lang dito. putol na Speed sa kanya. Dali-dali siyang lumapit sa table ng lalaki. Sa kadahan-dahan na nilapag ang tray sa space sa lamesa. Umatras siya kaagad at yumuko. Aalis na po ako, sir. Akmang tatalikod na siya nang tawagin siya ng lalaki. Olivia, Napalunok siya, saka lumingon sa lalaki. Bakit po? Seryoso ang lalaking nakatingin sa kanya. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Olivia nang tumayo ang lalaki at dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. Sir, ano pong ginagawa niyo? Kinakabahang tanong ni Olivia habang umaatras. Ngunit hindi sumagot ang lalaki at seryoso lang na nakatingin sa kanya. Hanggang sa bahagyang napadaing si Olivia nang bumangga ang kanyang ulo sa pintuan. Nilagay ng lalaki ang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Sir, why are you so familiar? mahinang tanong nito. Bahagya siyang napapikit dahil tumatama sa kanya ang mabangong hininga ni Speed. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Naningkit ang mata ng lalaki sa kanya. Napalunok ulit si Olivia nang ilapit nito ang bibig sa tenga niya. Kapag malaman ko kung bakit ka pamilyar sa akin, you should ready yourself, darling. Dahil sa tingin ko, ay may ginawa kang mali. Nanlaki ang mata ni Olivia at hindi makagalaw. Alam niyang hindi siya maalala ng lalaki, pero hindi niya akalain na pagbabantaan siya nito. Hindi ko po talaga alam ang sinasabi niyo, sir. Hindi pa po tayo nagkita. Pagsisinungaling nga niya. Okay, Napasinghap siya nang lumapat ang dila nito sa tenga niya. Tumaas ang lahat ng balahibo niya. you can now go out. Tumalikod sa kanyang lalaki, saka naglakad pabalik. Habang si Olivia ay naroon pa rin sa pwesto, nilingon siya ng lalaki. What? Hindi ka lalabas? Kung ganoon, pwede ka namang manatili rito. Ang tono niya ay parang nangaasar. Mabilis na natauhan si Olivia at sunod-sunod na umiling. Hindi po, aalis na po. Pagkatapos nun, ay mabilis siyang lumabas sa silid na para siyang hinahabol ng kung sino. Simula sa araw na iyon ay palagi na siyang nilalapitan ni Speed at iyong tingin nito noon ay lalong lumala. Halos ayaw na siyang lubayan. Nagtataka man siya dahil sa inaakto nito ay hindi niya iyon pinapansin. Hindi man sa pinapahirapan siya ng lalaki, sadyang masyado itong mabait sa kanya. Nagtataka na nga rin ang mga kasama niya, pero sinabi lang niya na trip lang siyang asarin ng kanilang amo. Malamang naman na may gusto ito sa kanya kung may girlfriend naman ito. Pagkalipas ng 2 linggo ay medyo close na silang dalawa.
Nag-uusap, nagtatawanan, at kung ano-ano pa. Akala ni Olivia na okay na ang buhay ng anak niya dahil wala ang demonyita at naging close niya na ito. Pero nagkakamali siya dahil bumalik ito. Kakatapos lang ni Olivia sa paglalaba ay may narinig siyang ingay mula sa loob ng mansyon. Para bang may pinapagalitan. Pero na-realize niya kung ano ang nangyari nang marinig niya ang iyak ng isang bata. Walang pagdadalawang isip siyang pumasok sa loob at doon bumungad sa kanya si Oliver na umiiyak habang pinapalo siya ng walis ng malakas ng demonyita. Wala si Speed kaya malaya itong nagawa ang gusto. Ikaw na bata ka? Hindi ka nagtatanda? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo that you should behave? Sabi ko, ayoko nang maingay at malikot. Sigaw ni Christine habang pinapalo lalo si Oliver. Daddy! Daddy! Umiiyak na sigaw ng bata dahil sakit. Naikuyom ni Olivia ang kamay sa nasaksihan. Nagsimulang mandilim ang kanyang mata at gusto niyang pumatay ng tao. Sinasaktan na naman nito ang anak niya at sa pagkakataon na iyon ay hindi na niya hahayaan pa ang babae. Akmang maglalakad ito papalapit dito nang may sumigaw na ikinahinto ni Olivia. Tama na yan, Christine! Nasasaktan na ang bata! Galit na sigaw ni Manang Gloria habang naglalakad ito papalapit sa bata upang harangan. Umirap si Christina. What? Ipagtatanggol mo yung batang yan? Sarkastikong ani nito. Oo! Tumawa ng bahagya ang babae. Really? Kaya mo? Christine, hindi na ito tama. Hindi na tama ang ginagawa mo. Sinasaktan mo ang bata. Kapag malaman ito ni Speed, talagang mananagot ka. Tumaas ang kilay ni Christina. Bakit? Isusumbong mo ko, ha? Bahagyang napaatras si Manang nang humakbang papalapit rito ang babae. Oo! At talagang isusumbong mo ko? Sa tingin mo, paniniwalaan ka ng boyfriend ko? Isa ka lang namang katulong dito. So, know your place. Aba, wala ka talagang galang. Paano ka ba pinalaki ng mga magulang mo? At ganyan ang iyong ugali? Sana pala, hindi na ako bumoto sa'yo bilang nobya ni Speed. Kasi napaka-demonyo mo. Hindi siya nararapat sa isang katulad mo. Dahil sa sinabi ni Manang, ay biglang nawala ang ngisi ng babae at napalitan ito ng galit. What did you say? Galit na sigaw niya. Alam kong narinig mo ako. Hindi ka na babagay rito. Anak ni Speed ang binabangga mo. Napasinghap si Olivia nang sinampal nito ang ginang. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Katulong ka lang. Demonyo ka. Sigaw ng ginang habang hawak-hawak ang pisngi. Naalerto si Olivia nang akmang ipapalo na ni Christine ang hawak na walis sa matanda. Mabilis siyang tumakbo papalapit at pinigilan ang pulusuhan ni Christine bago pa tuluyang mapalo si Manang Gloria na pinoprotektahan si Oliver na umiiyak pa rin. Gulat na napatingin sa kanya si Christine. What the? Itigil mo na to! Galit na sigaw ni Olivia at binalibag ang kamay ni Christine, dahilan para mabitawan nito ang hawak. Agad na pumagitna si Olivia para protektahan ng dalawa. Yeah! Tawag sa kanya ni Manang pero hindi siya lumingon at nanatiling matalim na nakatingin sa demonyita. Matalim siyang binalingan ng tingin ng babae, saka dinuro siya. You? Bakit? Lalaban ka? How dare you interrupted me? Bakit ka ba nakikisaling hampas lupa ka? Sigaw nito sa kanya. Tumaas ang kilay ni Olivia. Sa ating dalawa, ikaw ang mukhang hampas lupa sa ugali mo at hindi ka dapat nananakit. Bakit ha? I have the right to decide in this mansion kasi ako ang girlfriend ni Speed. Ikaw, kayo, mga sampid lang kayo rito. Mga
magpatulong! Dinuro pa sila nito. Malakas na tinabig ito ni Olivia. Huwag mo kaming dinuduro! Wala kaming kasalanan sa'yo! Mas lalong sumama ang tingin ng babae. Bakit ka ba nakikisaw-saw sa away namin? Hindi ka kasali rito. If I were you, go back to what you're doing kasi doon ka nababagay. Pero hindi tama ang ginagawa mo. Nananakit ka ng ibang tao. Pati bata pinapatulan mo. Tumigil ka na. Sino ka para utusan ako? I am the girlfriend here and you are just the laundry girl. May mas karapatan akong utusan ka kaysa sa'yo. Kaya tumabi ka. Hindi pa ako tapos sa gurang na yan. Sigaw na naman ng demonyita. Akmang tatapigin siya ng babae nang itulak niya ito. Kaya napaatras ang babae. How dare! Hindi kita kakayaan. Dadaan ka muna sa akin. Ngumisi ang babae na kinakaba ni Olivia. Pero pinatatag niya ang sarili. Hindi niya hahayaan na sasaktan na naman nito ang ginang at ang kanyang anak. Magkakamatayan na. Talaga lang ha? Talagang hinahamon mo ko? Kinuha nito ang walis tambo sa sahig at mahigpit na hinawakan. Kinabahan lalo si Olivia pero hindi niya pinakita. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Napadaing siya nang mabilis na tumama ang walis tambo sa braso niya. Malakas ang pagkakahampas nun kaya sobrang sakit. Paulit-ulit yung ginagawa ng babae kaya mas lalo siyang nasaktan. Kristen, tama na! Tigilan mo na! Sigaw ni Manang pero hindi nakinig ang babae. Matapang ka ha? Nababagay yan sa'yo! Sigaw ni Christine. Halos mapaluhod na siya dahil kung saan-saan tumatama ang walis. Pero noong marinig niya ang iyak ng anak ay kahit nangihina ay mahigpit niyang pinigilan ang walis na tatama na naman sa kanya. Nagulat si Christine. What the? Bitawan mo! Ngumisi ng bahagya si Olivia at pinunasan ang dugo sa gilid ng labi. Tignan natin kung kaya mo ba ang ginawa mo sa akin. Sa isang iglap ay umalingaw-ngaw ang sigaw ni Christine nang mapunta kay Olivia ang hawak nito at hinampas sa braso ng babae. Nakita niya kung paano naluha ito kaagad. Stop! Stop! Daing na sigaw nito. Akmang hampasin niya ulit ito nang may sumigaw na kinahinto ni Olivia. Enough! Umalingaw-ngaw ang boses ni Speed sa buong mansyon. Nang balingan ni Olivia ang lalaki, ay agad siyang kinabahan para itong mangangain ng tao dahil sa dilim ng mukha. Babe! Naiiyak na sigaw ni Christine saka tumakbo papalapit kay Speed at yumakap. What the hell is going on here? Malakas na sigaw ng lalaki. Akmang magsasalita na si Olivia nang maunahan siya ni Christine. Babe, they hurt me. They torture me. Ang sakit-sakit. That girl harass and make palo to me the broom. Umiiyak na saad ni Christine. Saka dinuro pa siya kaya napataas ang kanyang kilay. Paawa effect? Sigaw niya sa isip. Tumaas ang kilay ni Olivia. Oh, kaya pala mas mukha kaming nagrabyado sa'yo. Shut up! Sinasaktan mo ko. You even slap me. Aba, apakasinungaling naman ng babaeng. Olivia! Taas noon niyang binalingan si Speed. Bakit? Kakampihan mo? Hindi mo ba nga alam ang tunay na nangyari? Tapos pipiliin mo siyang paniwalaan? Ba't di mo tanungin yung anak mo kung bakit siya umiiyak? She's lying, babe. She's the reason why Oliver cried. Tapos sinaktan niya rin ako. Sabat ng haliparot. Abat! Daddy! She hurt me! Umiiyak na saad ng bata. Pinapalo niya
Tumaas ang kilay ni Olivia. Oh, naniniwala ka na? Demonyita yung babaeng yan. Masya ko. Pinalo niya ng paulit-ulit at si Manang ay muntikan na. Biglang nataranta si Christine. Hindi totoo yan. Sinungaling sila. I will never do that. Did you mean that? My son is a liar? Madilim at malamig na boses na tanong ni Speed. Hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung babae na yan ang sinungaling. Sinasabi niya lang yan para mapansin mo. May gusto yan sa'yo. Pagdedepensa ni Christine, hindi na lamang sumagot si Olivia dahil totoo na may gusto siya kay Speed. Taas na na lang niyang sinalubong ang tingin ni Speed. Ilang segundo silang nagkatitigan at walang may gustong umiwas. See? Hindi siya nakasagot. May gusto siya sa'yo at... Out! Nagulat si Olivia nang sabihin iyon ni Speed habang nakatitig sa kanya. Bigla siyang nakaramdam na parang tinusok ang puso niya. Ngiting wagi namang lumingon si Christine sa kanya. Get out daw! Umalis ka! Christine? Bumaling si Speed sa babae habang may matalim na tingin. Yes, babe! Nakangiting tugon ng babae. Get out! What? Gulat na saad ni Christine. Maski si Olivia ay nagulat dahil akala niya ay siya ang pinapalabas nito. Get out! Pero, babe, why me? Wala akong kasalanan and I am your girlfriend. Yung babae na yan ang may kasalanan. Enough! Napatigil ito sa sigaw ni Speed. I had enough with your lies. Nakita ko ang lahat kanina. Baka nakakalimutan mong may CCTV dito. Alam mo? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Oh, noon pa. And I am very patient with you. Pero ngayon, hindi na. You hurt my son enough. We're done. Now, get out! No! You can't do this to me! Girlfriend mo ko! At makulit naman kasi yung anak mo at... Get out! Napaigtad silang lahat dahil sumigaw si Speed. Nakita ni Olivia kung paanong natakot si Christine at nagmamadaling tumakbo palapit sa pintuan. Pero bago pa ito makalabas, ay binigyan muna siya nito ng matalim na tingin. Napahinga na lang si Olivia ng maluwag dahil sa wakas ay napalayas na ang bruha. Daddy! Napalingon si Olivia kay Oliver nang tumakbo ito papunta kay Speed. Agad naman itong binuhat ng lalaki saka inalo. Iniwas niya ang tingin sa dalawa at tinignan lang si Manang na nakatingin sa kanya. Okay ka lang ba, Manang? Masakit ba yung pisngi mo? Nag-aalalang tanong ni Olivia. Ngumiti ang ginang at saka umiling. Nako, iha, wala lang iyon. Sanay na akong masampal. Ikaw ba? Hindi ba masakit yung katawan mo? Napalo ka ng ilang ulit. Hindi po. Okay lang po yon. Pero hindi iyon ang totoo dahil biglang nang dilim ang tingin niya at bumagsak sa isang matitigas na bagay. Pinigilan lang pala niya ang sakit bago tuluyang mawalan ng malay. Simula sa araw na iyon ay sobrang ganda ng araw ni Olivia palagi. Wala nang asungot na bigla-bigla na lang sisigaw at manguutos. Wala na ring mananakit sa anak niya kaya panatag na ang loob niya. Simula rin nung magising siya pagkatapos maimatay ay mas lalong napalapit ang anak niya sa kanya. Lalo na si Speed. Palagi itong hinahanap siya at giningitian. Pinapasabay rin siya nito sa pagkain. Kinikilig naman si Olivia hanggang sa lumipas ang mga araw na niligawan siya ng lalaki. Nalaman iyon ng mga tao sa mansyon, pati si Manang ay aprobado. At dumating na ang araw na naging sila kasi gusto rin naman ni Olivia ang lalaki. Simula noon ay pinatigil na siya ng lalaki sa pagtatrabaho kahit na ayaw niya. Pero kahit ganoon ay tumutulong pa rin siya sa gawaing bahay. Si Oliver naman ay tanggap din siya
at mas naging clingy pa ito sa kanya. Kaya sobrang saya niya. Akala ni Olivia na doon na magtatapos ang dilubyo sa buhay niya. Pero nagkakamali siya dahil meron pa pala. Habang naglalakad si Olivia papunta sa garden para tignan ang buwan, ay napahinto siya nang may 2 bulto ng tao na nakatayo sa gitnang bahagi. Akmang hindi niya ito papansinin dahil baka tauhan lang sa mansyon, pero napahinto siya nang maaninag ang mukha ng 2. Ang mas kinagulat niya ay nakita niya itong magkahalikan. Parang may sumaksak sa puso ni Olivia dahil sa nakikita. Biglang dumilim ang mukha niya at mabilis itong naglakad papalapit sa 2 at hindi lang haliparot na Christine. Malakas niyang sinampal ito dahilan para mapaupo ito sa lupa. Napakalandi mo! Galit na sigaw niya. Olivia? Matalim na tingin ang binigay niya sa lalaki, saka dinuro ito. You cheater! Mabilis siyang tumalikod at naglakad papasok sa mansyon. Hindi pinansin ang pagtawag ng lalaki sa kanya. Umiiyak siya dahil sa sobrang sakit. Hindi niya akalain na magagawa iyon ni Speed sa kanya. Baby, wait! Hinawakan ni Speed ang braso niya nang nasa loob sila ng living room. Wala ng tao roon dahil tulog na ang lahat. Ano ba? Bitawan mo ako! Sigaw ni Olivia habang nagpupumiglas. Baby, I'm sorry. But believe me, hindi ako ang unang humalik sa kanya. Hindi ako ang unang humalik. Hindi ako ang unang humalik. Hindi ako ang unang humalik sa kanya. She kissed me at nagulat ako. Pagpapaliwanag ng lalaki, saka hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Hayop ka! Napakasinungaling mo! Bakit kayo magkasama sa gitna ng gabi, ha? Tapos sasabihin mong maniniwala ako na siya humalik sa'yo? Olivia, tinawagan niya ako at sinabing may importanteng sasabihin sa akin tungkol sa'yo. Kaya pinuntahan ko siya. Nagsalubong ang kilay ni Olivia. At ano naman ang sinabi niya, ha? Sinisiraan niya ako? No. Sabi niya, malandi ka raw at ginayuma mo ko. Ano? Walang hiyang malanding. Akmang maglalakad siya sa pintuan para turuan ng leksyon si Christine nang pigilan siya ni Speed. Calm down, baby. Calm down. Dahil sa galit, tinulak niya ito papalayo, kaya napaatras ang lalaki. Kahit pa anong eksplanasyon mo, naghalikan pa rin kayo. You cheated on me. Puno ng luhang sigaw ni Olivia. Baby. Nagmamakaawang tawag ni Speed sa kanya. Huwag mo ko lapitan, gago! Lalayas ako nito. Tangina, walang hiya ka! Tumalikod siya at akmang maglalakad papunta sa hagdanan nang pigilan siya ulit ng lalaki. Ano ba? Where are you going? At bakit ka alis? You can't leave me. Hindi ako papayag. Sigaw ng lalaki. Nangihina si Olivia dahil sa sinabi ng lalaki. Akala kasi niya ay wala ng feeling si Speed kay Christine at hindi na kailanman makikipagkita. Pero nagkakamali siya. Si Oliver, kukunin ko siya. Humihikbing sagot niya. Why? Bakit mo siya kukunin? Nagtatakang tanong ni Speed. Napalunok si Olivia habang nakatingin sa nagmamakaawang tingin ng lalaki. Siya ang anak ko. Naiiyak na napatakip sa bibig si Olivia para hindi lumabas ang hikbi sa mga labi. Sobrang sakit ng nararamdaman niya dahil sa nakita. Ngunit kailangan niyang sabihin iyon kay Speed. Ano? Kunot na kunot ang noong sabi ni Speed. Hindi maintindihan ang sinasabi niya. Sino ang anak mo? Si Oliver. Siya ang anak ko. Mahina niyang sagot. Hindi makapaniwalang napatingin ang lalaki sa kanya at napaawang ang mga labi. Gulat na gulat ito na tila hindi inaasahan. Speed? You mean,
You were the one who left Oliver outside my door. Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Dahan-dahan siyang tumango. Oo. Ikaw ang walang pusong nag-iwan sa sarili mong anak sa harapan ng pintuan ko. Hindi ka man lang ba naawa sa bata? Sigaw ni Speed na mas lalong kinasakit ng nararamdaman niya. Napahikbi siya at napayuko. Hindi siya makasagot dahil alam niya na totoo ang sinabi ng lalaki. Wala siyang puso para iwan doon ang anak. Pero may rason naman siya. Rason na dahilan para maging magulo ang buhay niya. Why did you left him? Hindi mo ba alam na nung nakita ko siya, iyak siya ng iyak na parang ayaw nang tumigil? Sigaw na naman ng lalaki. Mas lalong nadurog ang puso ni Olivia dahil sa binitawang salita ni Speed. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari. Pero okay na rin yun. Dahil alam ko namang maaalagaan mo siya ng mabuti kesa sa akin. Tignan mo siya ngayon. Ang sarap ng buhay niya. Mas lalong hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang sinabi. Mabuti. Nangihibang ka na ba? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Paano kung di ko siya nakita sa labas ng pintuan? Pwede may nangyaring masama sa kanya. Nag-iisip ka ba? Oo, nahihibang na ako. Hindi ako nag-iisip. Pero alam kong makikita mo si Oliver. Alam kong aalagaan mo siya. Paano ko nakakasigurado, ha? Paano kapag hindi ko siya kinuha? Paano kapag hinayaan ko lang siya? Sa tingin mo, magiging ayos siya? Ano kang klaseng ina? Galit na sigaw ng lalaki. Mas lalong tumulo ang luha ni Olivia. Dahil alam ko na hindi mo magagawa yun, Speed. Alam ko. At wala akong pakialam kung sasabihin yung wala akong kwentang ina. May dahilan ako, Speed. May dahilan ako kaya ko iniwan yung anak ko sa harapan ng mansyon nyo. Dahil yun ang nakakabuti sa kanya. Hindi siya pwedeng manatili sa akin noon. Dahil siya ang maghihirap. Na ano? Na anong dahilan mo? Na wala ka nang maipakain sa kanya? Na hindi mo kayang gumanap bilang isang ina? Na kaya mo siya iniwan dahil gusto mong magpakadalaga na lang? Malakas na sinampal ni Olivia si Speed. Dahilan para matahimik ito at tumabingi ang mukha. Parang hinati na siya sa dalawa dahil sa sinabi nito. Hindi niya inaakala na ganoon kakitid ang utak ng lalaking mahal niya. Hindi niya akalain na ganoon lang kababa ang tingin nito sa kanya. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Hindi mo alam kung anong tunay na rason ko. Kung bakit ko siya iniwan mag-isa sa'yo. Hindi mo alam kung anong dinadaanan kong dilobyo para lang manatiling maganda ang buhay niya. Kung sapat na ang kakayahan ko, hindi ko siya iiwan sa taong kagaya mo. Galit na sigaw ni Olivia. Para siyang mamatay sa sakit na nadarama. Hindi niya akalain na makakaranas ulit siya ng ganoong sakit sa buhay niya. Anong rason mo? Malalaman ko ba kung di mo sasabihin? Hinawakan ni Speed ang magkabilang balikat niya at bagyang niyugyog. Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. Nagkasakit ako, Speed! Na yung tipong muntik ko nang ikamatay! Natigalgal ang lalaki. Ano? Humagulgol si Olivia at naghilamos ng mukha. Gamit ang kamay, bago tinignan ang lalaki na puno ng luha sa mata. Nagkasakit ako. Kaya nawalan ako ng choice kundi iwan sa'yo si Oliver. Nakikipaglaban ako sa buhay ko. At ayaw ko pati anak ko. Ganun din. I want the best life for him. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Dahil wala ka. Noong halos wala na akong pag-asang mabuhay. Wala ka noong muntik na akong mamatay. Wala ka. Noong halos hindi na ako makagalaw sa hirap. Humihikbing saad ni Olivia. Niyakap siya ng lalaki, kaya humagulgol siya ng malakas. Pinaghahampas niya pa ang dibdib nito,
pero hinayaan lang siya ni Speed. Ano ang sakit mo? Mahinang tanong ni Speed na tila nasasaktan na rin sa mga sinabi ni Olivia. Cancer. Stage 4. Nagulat ang lalaki at natuod sa kinatatayuan. Olivia, I didn't know. Hindi mo talaga alam. Wala kayong alam. I only fought for myself. Lahat ng ipon ko, kinastos ko na dapat kay Oliver para lang mabuhay. Kaso, wala eh. Wala akong choice. Ang sama lang ng mundo sa akin. The world is so cruel. I just want to survive. Masama ba yun? Baby, no. Malakas na tinulak ni Olivia si Speed na ikinaatras nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Sorry kung iniwan ko sa'yo si Oliver. Huwag ka mag-alala. Kukunin ko siya. Aalis na kami. Babayaran kita sa lahat ng nagastos mo sa kanya. Ngumiti siya nung mapait dito. Salamat Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Aalis na kami. Umiiyak na tumalikod si Olivia. Tinakpan pa niya ang mga labi para lang hindi mapahikbi. Ayaw man niyang iwan ang lalaki dahil mahal niya ito, pero wala siyang magagawa. Ayaw ni Speed na babaeng katulad niya na iniiwan ang responsibilidad sa iba. Akmang maglalakad siya, nangilahin siya ni Speed at isinandal sa pader. Nanlaki ang mata niya. Speed? No, baby. You will not leave me. Hindi ko hayaan. Nakaalis kayo. Madilim ang mukhang saad ng lalaki. Ano? Akala ko ba ayaw mo na sa akin? Naguguluhan siya sa lalaki. Ngumisi ito na ikinataas ng balahibo ni Olivia. Sa tingin mo ba, hayaan kitang makaalis sa mansyon na to, baby? Hindi ko hayaan. Natakasan niyo ako ng anak natin. Nagimbal si Olivia sa narinig. Ano? Paanong? Akala mo ba, hindi ko malalaman na ako yung ama ng anak mo? Think again, baby. I will never let you two live in this mansion. Titira kayo rito, sa ayaw at sa gusto mo. Natuod si Olivia sa kinatatayuan at hindi makapaniwalang nakatingin kay Speed. Hindi niya inaasahan na malalaman ng lalaki ang sekretong tinatago niya. Hindi niya akalain na alam nito ang nangyari sa kanya noong gabing iyon. Speed! Palabasin mo ako rito! Malakas na sinipa ni Olivia ang pintuan ng kwarto, pero agad ding napadaing sakit. Naiiyak at nanghihina na lamang siyang napaupo at sumandal sa pintuan. Pagkatapos ng sigawan nila ni Speed kagabi, ay kinulong siya ng lalaki sa kwarto. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon, pero nakita na lang niya kinabukasan na nasa loob na siya ng silid ni Speed. Kanina pa siya nagsisisigaw para palabasin, pero walang nagtangkang buksan iyon. Nabuhayan siya nang may kumatok. Agad siyang tumayo at umatras. Akala niya si Speed iyon, pero nagulat siya nang makita si Manang na may dalang tray ng pagkain. "Manang!" Ngumiti ng bahagya ang ginang. "Dala ko ang breakfast mo. Kumain ka na." Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod dito nang ilagay nito ang pagkain sa lamesa na nasa gilid ng kama. Gutom na rin naman siya kaya nilantakan niya na. "Totoo pala, iha." Mahinang saad ni Manang, dahilan para mapahinto siya sa pagkain. "Po, totoo pala na ikaw ang nag-iwan kay Oliver sa harapan ng pintuan." Napayuko agad si Olivia dahil nakaramdam siya ng guilt. "Manang, hindi ko naman po. Huwag ka nang magpaliwanag. Sinabi na sa akin ni Speed." Inangat niya ang tingin dito. "Sinabi niya po?" "Oo. Grabe. Hindi ko akalain.
may matinding rason ka pala. Kaya mo nagawa yun. Hindi ko lubos maisip kung paano mo nakayanan ng sakit mo at nakasurvive ka. Bahagyang napangiti si Olivia dahil akala niya ay papagalitan siya nito. Pero kabaligtaran pala. Nagsimula na tuloy siyang maluha. Mahirap po. Akala ko noon, hindi na ako gagaling. Kaya wala akong nagawa kundi iwanan si Oliver dito. Wala po akong kasiguraduhan. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Iha, naawang tawag sa kanya ni Manang. Akala ko po kasi mamamatay na ako. Takot na takot po ako nung time na yon. Ako lang po ang mag-isa dahil tinakwil na ako ng mga magulang ko. Akala ko katapusan ko na. Niyakap siya agad ng ginang kaya humagulgol siya sa balikat nito. Shh! Tahan na, iha! Hinimas-himas ng ginang ang kanyang likuran. Nakaka-proud ang ginawa mo, iha. Hindi lahat ng tao ay kasing tapang mo. Nakaya mo lahat ng pinagdaanan mo. Umiiyak na tumango si Olivia. Ilang minuto ay tumahan na siya. Humiwalay siya ng yakap ng ginang at umupo ng tuwid. Pasensya na po. Emotional lang. Wala yun, iha. At saka, nakakatuwa nga dahil ikaw pala yung ina ni Oliver. Lalo na, at matagal nang hinahanap ni Speed yung ina ng kanyang tunay na anak. Napahinto si Olivia sa pagpupunas ng mata nang marinig ang sinabi nito. Nanlalaki ang mata niyang tinignan ang ginang. Alam niyo po na anak ni Speed si Oliver? Oo. Paano? Iha, sobrang galing ng nobyo mo. Noong nakuha niya si Oliver sa labas ng mansyon, ay may naramdaman siyang kakaiba at nakakapagtaka rin kamukha niya yung bata. Kaya pinadiinitas niya yung bata at totoo ngang sa kanya iyon. Sabi niya sa akin, hindi imposibleng mangyari na wala siyang anak dahil may nakatalik daw siya noon. Sa bar daw sila nagkita at sinabi niya sa akin ang pangalan. Hindi makapaniwala si Olivia sa narinig. Hindi niya akalain na ganoon pala katalino si Speed, na yung tipong pina-DNA test pa talaga ang bata para malamang anak niya si Oliver. At hindi niya akalain na kilala siya ng lalaki. Napahinto siya nang may ma-realize. Kilala niyo na po ako ni Speed? Yung pagpasok ko pa lang? Dito? Oo, iha. Maliban kay Christine. Kaya ka rin tinanggap ka agad. Kaya pala tinanggap siya ng mabilis, kahit na hindi pa siya nadaan sa kung ano-anong tanong. Sinabi lang niya ang pangalan noong tumawag ang number at agad na siyang tinanggap. Alam din ba to ni Oliver? Mabilis ang tibok ng pusong tanong ni Olivia. Oo, iha. Napatakip na lang siya sa bibig dahil sa hindi makapaniwala. All those time pala ay alam na ng lalaki ang lahat, pati na rin ng anak. Kaya pala ganoon na lamang itong makatingin sa kanya. Mommy? Naputol ang pag-iisip niya nang marinig ang maliit na boses na iyon. Nang tignan niya ang pintuan, ay nakita niya ang anak roon na nahihiyang nakatingin sa kanya. Nakita rin niya si Speed na nasa likuran nito, nakatitig sa kanya. Anak? Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama at naglakad papalapit sa anak at lumuhod sa harapan nito. Tinaas niya ang nanginginig na kamay para himasin ang pisngi nito. Anak! Mommy, I miss you po. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Olivia, saka mabilis na niyakap ang anak. Oh God! Oh goodness! I miss you too, anak. I'm sorry for leaving you. It's okay, Mommy. I understand you. Mas lalong umiyak si Olivia
Saka mahigpit ang yakap sa anak na parang mawawala ito sa bisig niya. Hindi na ako aalis, anak. Nandito na si Mommy. I will take care of you. Patuloy sa pag-iyak si Olivia habang yakap-yakap ang anak. Miss na miss niya na ito at hindi siya makapaniwala na mahawakan niya ng ganoon si Oliver. Hanggang sa tumahan na nga siya. Humiwalay siya sa yakap ng anak niya. Saka tiningala ang lalaking nasa likuran nila na nakatitig sa kanilang dalawa. Tumayo si Olivia at hinarap si Speed. Speed? Seryosong tawag niya rito. Baby. Halata sa boses ni Speed na kinakabahan. Naglakad siya papalapit dito habang tinitignan ito sa mata. Hindi mapakali ang lalaki sa kinatatayuan. Hinawakan ni Olivia ang batok nito, saka ito sinunggaban ng halik. Natuod ang lalaki sa kinatatayuan at nanlalaki ang mata. Pero kalaunan ay tumugon ito. At noong maghiwalay ay magkalapat ang kanilang noo. Baby. I'm sorry. Bulong ni Speed. No. Huwag ka mag-sorry. Wala kang kasalanan. Hayaan mo na yung bruhang Christine na yon. Malalagot sa akin yun kapag magpakita pa siya. But you suffered. Wala ako noong nagkasakit ka. I didn't know. Shh! Tapos na yon. Huwag na nating isipin pa. Ang importante, kumpleto na tayo. Ngumiti ang lalaki, saka tumango. I love you. I love you too. Mommy, bilisan mo! Sigaw ni Oliver habang hinihila si Olivia. Sandali lang, anak! Wala akong makita! Nahihirapang saad ni Olivia. Hindi niya alam kung anong meron. Basta, nilagyan siya ng piring ng anak at hinila sa kung saan. Hindi naman niya birthday para magkaroon ng surprise. Maya-maya ay bigla siyang binitawan ng anak niya kaya napahinto siya. Oliver? Why did you let go of my hand? Ngunit walang sumagot. Oliver! Dahil wala ngang sumagot at kinabahan siya dahil baka may nangyari sa anak niya, agad niyang tinanggal ang piring. Noong una ay blurred pa ang paligid, pero noong lumitaw na ang paningin niya ay napanganga siya nang makita ang buong backyard. Hindi lang iyon dahil may mga decorations ang buong paligid. Maraming pink and red na balloons at mga ribbons na nakasabit sa kung saan. Pero napahinto ang tingin ni Olivia sa isang banner malapit sa pool. Napatakip siya ng bibig at lumakas ang kabog ng puso niya nang mabasa kung ano ang nakasulat doon. Hindi siya makapaniwala. Biglang tumunog ang malamyos na musika kaya napalinga siya dahil baka makita niya ang lalaki. Baby. Napalingon siya sa likuran niya nang marinig niya ang boses ni Speed. Ganoon na lang siyang nagulat at napaatras nang makita itong nakaluhod sa harapan niya. May dala itong box na nakabukas at naroon ang isang diamond ring. Speed? Isa-isang tumulo ang luha niya habang nakatakip pa rin ang dalawang kamay sa bibig. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanya. Hello there, baby. I bet you're surprised. Pero yun naman talaga ang purpose na to. For you to be surprised. Huminga ng malalim si Speed. Alam kong di mo inaasahan na gagawin ko to. Pero gagawin ko na. Speed? Nanginginig ang labi ng dalaga. I met you at the bar. You were dancing, drunk, and unable to think straight. I am sober on that night. Hindi ako lasing. Nabigla ako nang umupo ka sa table namin and said hi to me. At akala mo wala lang yun sa akin. But hell, malaki yung impact nun para sa akin. I can't lie. I am attracted to you since then. And I want to have you
on my own. At nung nangyari nga ang gabing yon, ay ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Siyempre, nakascore ako eh. Nakarinig ng mga tawa si Olivia dahil sa biro ng lalaki. Pati siya ay natawa na rin kahit umiiyak. But sadly, he went missing when he wake up. Iniwan mo na pala ako. But I know on that day, magkikita ulit tayo and I will make you mine. And after all the storms in our life, you are now already mine. But today, I want you to be mine forever. I want you to be mine legally. Gusto ko maging akin ka sa mata ng Diyos at sa mga tao. Gusto ko maging asawa ka, baby. I'll be the happiest if you say yes. Will you marry me? Halos kumawala na ang puso ng dalaga dahil sa tanong ni Speed. Hindi siya agad nakasagot dahil hindi pa rin napoproseso sa utak niya ang lahat. Nakita nga niya kung paanong bumukas ang kaba ng nobyo noong hindi pa siya nakakasagot. Baby, is it a no? Yes, Speed, yes, I will marry you. Malakas na napasigaw si Speed sa saya at agad na tumayo para halikan siya. Tinugon niya agad ito ng buong puso at noong humiwalay sila ay sinuot ng lalaki ang singsing sa kanya. Ang ganda! Saad ni Olivia habang tinitignan ang singsing. Hindi pa rin siya makapaniwalang engaged na siya sa lalaking naka one night stand niya noon at hindi siya makapaniwala na ikakasal na siya sa wakas. Bagay na bagay sa'yo, baby. It beautifully fit. Nakangiting sagot ng lalaki. Habang kumakain sila ng handa sa backyard kasama ang kanilang mga bisita, ay humahangos na lumapit sa kanila ang isang tauhan. Sir Robert! Humahangos sa saad nito kay Speed. Why? What's wrong? Kunot noong tanong ni Speed. Si Miss Christine po, nasa labas, nagwawala. Dahil sa narinig ay napatayo si Olivia at nakuyom ang kamao. Baby. Kinakabahang tawag ni Speed sa kanya na nakatayo na rin ngayon. Puntahan natin. Tuturuan ko lang ng leksyon. Mabilis siyang naglakad patungo sa back door. Naramdaman ni Olivia na nakasunod ang fiancé sa likuran. Saan kayo pupunta? Tanong ni Manang nang makasalubong sila. Ikaw na muna ang bahala kay Oliver, Manang. May aasikasuhin lang kaming isang basura. Binuksan niya ang pintuan at pumasok. Baby, hinay-hinay lang. Baka mapano si baby. Alalang saad ni Speed. Buntis siya. 2 weeks. Noong nakaraan lang nila nalaman. I know. Hindi pa man sila nakalabas ng mansyon ay rinig na ni Olivia ang malakas at matinis na boses ni Christine sa labas. At noong pagkalabas nga nila ay nakita niya itong nasa ibaba ng sementong hagdanan habang pinipigilan ng mga tauhan ni Speed. Speed! Babe, please! Lumabas ka muna! Ano ba? Bitawan niyo ako, sabi ko! Sigaw ni Christine. Humalukip-kip si Olivia at nakataas ang kilay na tinignan ito. Naramdaman niyang humawak sa bewang niya ang lalaki at tumabi sa kanya. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Naiiritang tanong na malakas ni Olivia. Mabilis na napaangat ang babae at ngumiti. Speed! Tila ang lalaki lamang ang nakita ng bruha kaya hinila niya si Speed sa likuran niya at nagpahila naman ito. Ngunit hawak-hawak pa rin ang bewang niya. Biglang sumama ang timpla ng mukha ni Christine at saka siya sinamaan ng tingin. Walang iya kang babae ka! Inagaw mo sa akin si Speed! Tumaas lalo ang kilay ni Olivia. Inagaw? Wala akong inagaw. Hindi! Kaya ka pumasok bilang katulong at ginawa ang lahat para palayasin ako. Dahil binalat mong ahasin ang boyfriend ko. Kaya nagkahiwalay kami.
Uling sigaw ni Christine. Umangat ang gilid ng labi ni Olivia. Ako? Ako pa ang may kasalanan na naghiwalay kayo? Hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Kung di ka lang sana nagpakademonyita at naging Maria Clara ka lang, ay kayo pa rin ni Speed. At saka, wala akong inagaw. Wala na kayo noong maging kami. Mga agaw ka pa rin! Akin lang si Speed! Pagwawala ni Christine, ngumisi lalo si Olivia at tinaas ang kamay na kung saan ang singsing. Sa'yo? Ngayon mo sabihin na sa'yo si Speed. He proposed to me a while ago. Pagmamayabang na saad niya, nakita ni Olivia kung paanong bumakas ang gulat sa mukha ni Christine. Hindi! Hindi! Hindi pwedeng ikaw ang papakasalan niya! That should be me! That should be me! Hindi! Patuloy sa pagwawala si Christine. Pero inutusan na ni Speed ang mga tauhan niya na ilabas na ang babae. Ngumiting panalo si Olivia nang humarap kay Speed. You're cool. I know, right? Hinila siya nito papalapit sa bewang at puno ng kislap ang matang sinalubong ang tingin niya. I love you, baby. I love you too, baby. At doon, muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa buhay ay may mga pangyayaring hindi inaasahang darating sa atin. Minsan pa ay yung sobrang laki na halos mawawala na tayo talaga ng pag-asa. Pero hindi roon ang huli ng lahat. Hanggat nabubuhay ka pa at humihinga, hindi roon nagtatapos ang lahat. Laban at tumayo dahil matatapos din ang lahat ng negatibong bagay. Gaya ni Olivia, sobrang laki ng problemang dumating sa buhay niya na halos wala na siyang pag-asang mabuhay pa. Pero kapag kumapit ka at manalig, walang imposible. At sa pagmamahal ay hindi mabilisan. Dapat pangmatagalan. Dahil kahit na anong dumating na dilubyo sa buhay, hindi ito matitibag at mananatiling nakatayo. Wakas. Nathan Canada, Lisa Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elia Evangelista Anderson, Jaylen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Forteza of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Nathan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame,
Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Libunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyd Agabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Yanila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hoson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Lloyd Danankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung diktigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Story.